bersikulo sa Biblia na kung saan magpapaalala sa atin kung thanks be to God for His, ano daw sabi niya? Indescribable gift. Sino po dito nung bata kayo na merong regalo na hindi niyo malimutan sa ating buhay? But you know what, mga kapatid? Meron lang isang regalo na dapat nating matanggap na ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi natin na unwrapping God's greatest gift, embracing the indescribable gift that changes everything. Sino po ito yung talagang nakatanggap na regalo na hindi mo talaga nakakalimutan? Our message for this Christmas. Sige po, manalangin muna tayo. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras pong ito. Salamat po sa aking mga kababayan na nandito, Lord, sa lugar pong ito. I pray, Lord, sa inyong pagpunta. Kayo po patuloy po na magpala sa kanilang mga buhay. Ma-receive nila, Panginoon, ang gift na gumala po sa iyo. Bless their life, Lord God. Empower them, Lord. Ano man yung mga pinagdadaan nilang mga problema, Lord God, yung mga pressure sa buhay. Panginoon, kayo po yung aming Diyos na mga pamilihan. Kayo po yung source ng aming kalakasan, Lord God. Kasiyahan. Kayo po yung source ng aming pag-asa, Lord God. Bless, Lord God, ang aking mga kababayan, ang aking mga kapatid, na nandoon, Lord, yung kanilang pagsusumamo, magsumikap, Lord, na makilala ka, at patuloy, Lord, na magawa ka, Lord. Salamat po sa mensahe ito, na mag-reminder po sa amin with regards, Lord God, sa season, for this season that is Christmas, na kayo po yung mataasan ng mga buhay. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen and amen. And embrace this indescribable gift of God sa buhay natin. We need to receive this gift. Amen? Kailangan matanggap natin ito. Kasi bakit? Bigay ito ng Diyos sa atin. Kailangan ito ay mapasa atin. Dahil sa lahat ng regalo na gagawin ng sanlibutan ito, ito yung regalo na hindi kayang pantayan ni naman. At nais ng Diyos na ma-receive natin ito. Amen po ba? Apat na bagay po para ma-receive po natin itong gift na to na ibinigay ng Diyos sa sanlibutan o para sa atin. Number one is, we need to recognize the gift. Para ma-receive mo yung gift, we need to recognize the gift. Ano ba sabihin ng recognize? Kailangan ano? Kailangan maintindihan mo muna. Maunawaan mo. Ito pala yung regalo ng Diyos sa akin. So how can you receive a gift if you don't even recognize it? Sino po ditong tinuruan kayo pumunta sa isang lugar, tapos hindi mo na-recognize yung mga sign? Anong nangyari? Punta na si Jackie, nakapunta dito sa church namin. Jackie, ako nagturo ng lugar. Di ba? Na-recognize mo ba yung mga pinicturean ko? Di ba? Salamat sa Diyos, nandito ka. Di ba? Hindi ka napunta doon sa kabila. Di ba? Salamat sa buhay ng Panginoon, sa buhay ni Jackie. Thank you po sa Jackie. Palayan ka ng Panginoon. Di ba? If we fail to recognize things in our life, ano nangyayari sa atin? Napapalayo tayo lalo sa ating pupuntahan. Di ba? Nag-drive ako. Para pala ma-recognize mo yung gift na ito, kailangan alam natin kung ano yung sinakripisyo ni Jesus para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yung kanyang pagmamahal sa atin, we need to recognize those things. This gift is undeserved. This gift is eternal. And this gift is Jesus Himself. Marami mga Pilipino, iba sa Pilipinas, they celebrate Christmas for their own happiness. Hindi po siya nababago ng aming sitwasyon, ng mundo ito, hindi po nababago ng mundo ito ang pagmamahal ng Panginoon. Ang pagmamahal, sabi nila Apostle Paul, who can separate us from the love of Christ? Kahirapan, di ba? Persecution, tagbuto, no one can separate us from the love of Christ. So, ibinigay sa iyo ng Panginoon. So, yun yung una po para matanggap po natin itong indescribable gift na binigay ng Panginoon. We need to recognize the gift.
Na-recognize mo na, oy, si Lord pala, si Jesus pala talaga ang kailangan ko sa aking buhay. He is my Lord and Savior. The next thing you do is to receive that gift. Tanggapin ang gift na yan. In Ephesians chapter 2, verse 8, sabi doon, ano sabi doon? For it's by grace, sabi ng ganyan, you have been saved. Through faith, it is a gift of God. Even po yung ating pananampalataya ay hindi nagmula sa atin. Hindi nagmula sa kakayahan ng isang tao, ng karamihang tao, kundi nagsimula ito sa Diyos, sa kanyang biyaya. At ito ay isang regalo. Alam niyo po ibig sabihin ng regalo? Charisma. Di ba, may natin word bisa na napaka-charismatic ng tao na yan. But gift meant is the word charisma. From the word charis, it means is a grace. Ibig sabihin po, hindi ka karapat dapat binigyan ka. Forgiveness, eternal life, and our new identity in Christ. So this gift received by faith, not by works. Hindi ka nagiging mabuting tao para pagpalain ka ng Panginoon. Kundi dahil sa pananampalataya mo kay Jesus, kaya ka pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Klaro po yun. Verse 17. Alam niyo po, nung nasa Pilipinas pa ako, may mga kaibigan. Matuto tayong makinig sa salita ng Panginoon at magtiwala tayo sa salvation, sa kaligtasan na una, ibinigay niya po sa atin. So we need to receive that gift after we recognize it with full humility. Para ma-receive po natin or mapasa atin yung indescribable gift, una, we need to recognize it. Pangalawa, we need to receive it. And the last is rejoicing in the gift. Maging masaya tayo sa regalo ng Diyos sa atin. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 4. Ang sabi doon, rejoice in the Lord always. Most of the psychologists said that one important thing na kailangan ng isang tao ay dapat lagi siyang masaya. Basic need of humanity. Kasi bakit? Merong mayayaman, hindi sila masaya eh. Tama ba mo? Naalala mo ka ng even recognize how the Lord bless us sa buhay natin. That we try to look those kasiyahan sa mga ibang mga bagay. Eh, temporary, magiging masaya ka. Tayo po rin sa Korea, kasi yung buhay ni Isaac. During that time sa Isaac, siya ay nasa Canaan. At sa Canaan kasi may time doon nagkakaroon ng matinding init. So nagkakaroon ng drought. At ang kanilang hanap buhay noong panahon na yun ay pag-aalaga at pagtatanim ng mga halaman. Combine po yun eh. Pag meron silang tinanim, may kakainin yung kanilang mga alaga. Eh, dumating yung tagto yun. Ibig sabihin, walang ulan. So ano mangyayari sa negosyo? Patay. Kung mamamatay ang negosyo, tama. Di ba? Parang nagbibenta ng ref sa North Pole. Bili po kayo ng ref, di ba? Bili po kayo ng ice cream, di ba? Malabo yun, di ba? Ganyan nangyari kay Isaac. And Isaac, aware na yung kabilang country, Egypt, is puno ng tubig. So, kumbaga, business-wise, mas kikita ko ng malaki doon. So, he tried to travel now, going to Egypt. But you know what? The Lord spoke to him. Isaac, remain in this place. Because sabi niya sa akin, Lord, wala na kayo may ng tubig. Remain in this place. And I will show you kung saan ka pa na pwede mo bukay ng tubig. You know what? Isaac, obey the Lord. At tinuro ng Panginoon kung saan siya pwede magbukay ng tubig. At siya po ay nakakuha ko ng tubig sa pamamagitan ko ng balon. And the Bible tells us, during the famine, Isaac blessed by God. So, ibig sabihin, yung sitwasyon ay hindi problema. Amen.
Di ba? Kundi yung ating relasyon sa Diyos. Because God can do miracle even in your very difficult situation. Makapangyarihan ang Diyos. That's why we need to rejoice the gift that we have. Amen ba? Baka mamaya, iba sa inyo, walang regalo dito. Okay lang. Ha? Unahan mo na kayo. Dito lang. We rejoice this Christmas is why? Because we receive the indescribable gift that comes from the Lord. Ito yung regalo ng Diyos sa atin. Sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Rejoicing in the gift of Jesus Christ involved celebrating His love, grace, and sacrifice. It means experiencing joy and gratitude for the salvation, peace, and hope He provides. This rejoicing is a response to God's generosity, leading to praise, worship, and a deeper relationship in Him. After na ma-recognize natin, after na ma-receive natin, after na mag-rejoice tayo, and the last is, we need to reflect the gift. In Matthew chapter 5 verse 4 it says, sabi doon, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Sabihin, after you receive the gift of God, ipakita mo ngayon kung ano yung natanggap mo regalo. May nabasa po akong commentator, sabi niya, nagiging mas maintindihin ka ng tao. Why? Because you are not reflecting the gift that God given you. Tourism. No, tumulong sa kapwa mo. Dati ayaw mo tumulong kasi nga, feeling mo, kinukuha na ng something. Pinaghirapan mo na ba't kayo tutulong? Ngayon, hindi. Because you receive now the indescribable gift in your life. You are now extending that gift to others. Para sinasabi mo lang, may regalo ako. Regalo sa Diyos. At ang regalo ito na extend sa ibang tao. Sama kita ng pagmamahal, pagtulong, pagkaligtas. You become more compassionate to others. Kasi nga yun po yung gift na meron tayo. Shine the light of Christ implies living in a way that reflects the character, love, and truth of Jesus Christ in this world. Kaya ang tawag sa atin, Kristiyano. Amen? Ano ibig sabihin ng Kristiyano? The follower of Christ. Tagasunod tayo ni Jesus. At sino ba si Jesus? Si Jesus ang dakilang regalo ng Diyos sa sanlibutan. Jesus. So we need to share, reflect this gift na meron tayo by, with humility and love, and demonstrating the fruit of the Holy Spirit. So ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng paalaala sa pastor. So paano natin ma-receive ang gift na ito? How we can receive this indescribable gift that God given us? Ano yung apat na bagay? We need to recognize it. We need to receive it. We need to rejoice on it and reflect. My question for you, mga kapatid, natanggap mo na ba ang dakilang regalo ng Diyos sa buhay mo? Masaya ka ba na ikaw ay biniyayaan ng Panginoon ng regalo? Yes. So, the Paul words, Apostle Paul words in 2 Corinthians chapter 9 verse 15 remind us of the immeasurable value of God's gift in the life of our Lord Jesus Christ, through whom we receive grace, salvation, and eternal life. Our response to this indescribable gift should be one of gratitude, worship, and generosity. So kung binigyan ka ng indescribable gift ng Panginoon, ng Diyos, ano naman yung response mo dito?
course, we need to worship and honor the Lord. Amen po ba? Hindi ba may pag-uwi nyo ng bahay, worship the Lord. You can come to His on your knees and worship God personally. As we reflect this gift that inspire us to live with a heart full of thanksgiving, sharing His love to others, reflecting His light in all we do. The depth of God's generosity calls us to a life of gratefulness, service, acknowledging that everything we have is the result of this indescribable gift. Eh kung ano man yung meron tayo ngayon, naintindihan mo lang kasi bakit na-receive ko kasi ang regalo ng Diyos sa buhay mo. And this kind of gift, I want to share to others. So may this Christmas, mga kapatid, napaalala po tayo that this Christmas season, God gave us an indescribable gift. Amen?